Akala ng marami ang SpaceX ay tungkol sa Mars at interplanetaryong pamumuhay at IPO lang ang tsansa nilang makapuhunan sa kinabukasan. Mas madilim ang realidad. Hindi na kumpanya lang mga rocket ang SpaceX ngayon. Lumalaki itong imperyo ng datos at pagmamanman habang pinopondohan ng Starlink ang iba pang bahagi ng ekosistema ni Elon Musk. Pagkatapos ng pagsasanib noong Pebrero 2026, parehong naging ganap na subsidiary ng SpaceX ang XAI at X. Kaya ang pondong malilikom sa IPO ay pwedeng gamitin sa mga nalulugi nitong bahagi. Pwedeng pinopondohan ng retirement fund mo ang kumpanyang nagbebenta ng rocket habang may mas malalaking ginagawa sa likod ng eksena. Noong Mayo 2026, nagsumite ang SpaceX ng S1 nito sa SEC sa ilalim ng ticker na SPCX. Tinatarget ng kumpanya ang dolyar, 1.75 trilyon at nais makalikom ng 75 bilyon nang simulan ang pagpepresyo noong Hunyo 11 at pagbukas ng kalakalan noong Hunyo 12. Ito ang pinakamalaking IPO na sinubukan. Ang Alibaba noong 2014 ay nakalikom ng record na 25 bilyon. Nakalikom ang Saudi Aramco ng 29 bi noong 2019 at target ng SpaceX na halos triplehin yon. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi ang IPO, kundi ang mga susunod na mangyayari. Tinatawag minsan na Big Three ang Vanguard, BlackRock at State Street, pero hindi sapat ang tawag na yon para sa kanila. Sama-sama, hawak nila ang halos 75% ng lahat ng perang nasa mga ETF sa US. Ngayon, halos 1 sa 4 na share sa SP, 500 na kumpanya ay nasa passive index fund, mula 1 sa 14-10 taon nang nakalipas. Kapag may malaking kumpanya na pumasok sa SP, 500 otomatikong bumibili ang mga pondo. Nakaprograma na ang sistema, kaya kusa na lang pumapasok ang pera, walang kailangang pagpupulong o pag-apruba. Sa pag-abot ng SpaceX ng 1.77 trilyong dolyar na halaga, inaasahan ng ilang mga analyst na aabot sa pagitan ng 250 hanggang 300 bilyong dolyar ang maaaring pumasok sa stock sa unang taon pa lang, at ang perang yon ay hindi galing sa mga venture capital firm. Galing ito sa iyo, sa iyong 401k, sa iyong IRA at state pension kung meron. Mga 60 milyong Amerikano ang may target date o total market funds at karamihan ay di alam na bumili sila ng SpaceX dahil automatikong mangyayari ang trade sa likod ng eksena. Ang 300 bilyong dolyar ay sapat para mabili lahat ng koponan sa NFL at NBA at mas mataas pa kaysa GDP ng Portugal. Mas malaki pa ito kaysa taon ng budget ng US Navy. Noong Marso 2000, halos 33% ng SP500 ay teknolohiya sa rurok ng .com. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, sina Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon at Apple lang ang lumampas sa antas na iyon. Ngayon, idagdag pa ang AI-powered na kumpanyang nagkakahalaga ng 1.77 trilyong dolyar binabasag ng SART ang lahat ng dating babala sa kasaysayan. Kung ang IPO ay isang rescue operation, malinaw ang tanong, sino ang nililigtas? Hindi mga rocket ang sinasagip. Ang social media platform na binili ni Musk ng 2022 ay nawala ng halos 30% ng daily user sa US sa ilang taon at patuloy na bumababa ang kita mula sa ads. Kaya milyon-milyon ang maaaring mapilitang tumulong sa negosyo kahit ayaw nila mag-invest. Noong Oktubre 2022, binili ni Elon Musk ang Twitter sa halagang 44 bilyon at pinangalanan itong X. Natapos ang deal gamit ang 13 bilyong dolyar na utang mula sa 7 bangko, pinangunahan ng Morgan Stanley. Simple ang plano. Plano ng mga bangko na ibenta ang mga utang sa bond investor, kunin ang bayad at magpatuloy. Ngunit nabigo agad ito. Mas mataas sa inaasahan ang rate hike ng Federal Reserve, kaya tumaas ang halada ng pera. Umatras ang ad spending, nagtipid ang Disney, nagpause ang Apple at binawasan ng IBM ang exposure nila. Ayaw na ng mga mamimili sa Wall Street bilhin ng platform sa buong presyo. Tinawag ito ng Wall Street Journal na pinakamasamang buyout debt deal mula sa crash noong 2008. Pebrero 2025, nagbenta ang Morgan Stanley ng 5 bilyong senior X loans sa 97 sentimo bawat dolyar. Kinuha ito ng PIMCO, Citadel at Apollo. Halos walang lugi nang makalabas ang mga bangko, pero nanatili ang utang, napalitan lang ng may-ari. Mahigit 1 bilyong dolyar kada taon ang interes sa natitirang utang. Katumbas ito ng halos dolyar 3M kada araw na mas mataas na kaysa kinikita ng X sa patalastas bago pa ang pagsasanib sa XAI. Iyan ang mahalagang detalye na madalas hindi napapansin dahil sa loob ng imperyo, hindi lahat ng negosyo ay pinapayagang magtulungan. Ang Starlink at Starshield ang gumubuo ng kita. Kahit ang mga paglulunsad ng Falcon 9 ay nagdadala ng tuloy-tuloy na kita, pero wala sa mga iyon ang maaring legal na ilipat sa X. Bawat kumpanya ay may sarili nitong hangganan sa negosyo.
Nanatili ang pader hanggang Pebrero 2026. Dito pinagsama ng SpaceX ang XAI sa isang all-stop deal. Tinukoy ng press release ang hinaharap ng AI sa kalawakan. Naroon ang mga buzzword sa compute malapit sa satellite, pero ang tunay na epekto ay pagsasama-sama. Isang salamangka, nakuha ng XAI ang kontrol sa X nung nakaraang taon, kaya nang sumanib ito sa SpaceX, nadala rin ang mga utang at obligasyon. Lahat ng pananagutan ay napunta sa nag-iisang balance sheet na kayang pasanin ang mga ito. Nagkaroon ng kasunduan ng SpaceX na nagkakahalaga ng halos $1 trilyong at ang XAI naman ay tinatayang $250 bilyong. Pinagsama, umaabot ang kabuuang pribadong halaga sa $1.25 trilyong. Ang IPO ay nakakahalaga ng $1.75 trilyong, 40% taas ito at hindi inaprubahan ng merkado ang estruktura ng pagsasanib. Hindi lahat naniniwala na yon ang tunay na refleksyon. Ang Scottish Mortgage Investment Trust, isang kilalang UA growth fund at matagal ng taga-suporta ng SpaceX, ay may halos 11.3% ng portfolio nito sa kumpanya, ngunit tinataya pa rin ang stake na yon sa halagang mga $1.25 trilyong. Halos kalahating trilyon iyon na mas mababa kaysa sa hinihingi sa IPO. Hindi ito mga short seller o kritiko ni Musk. Isa sa pinakatapat na may hawak ng negosyo at tingin nila sobra ng halos 40% ang presyo ng IPO, kaya hindi talaga para sa bagong pondo ng Mars ang paglista. Ito ay tungkol sa pag-convert ng malaking pribadong utang sa stock na bibilhin ng index fund. Gagana lang ito kung wala ng ibang rocket source ang US government. At iyan ang patibong na inihanda ni Musk sa nakaraang dekada. Halos 60 taon nang ipinatutupad ng Pentagon ang patakarang huwag umasa sa isang supplier para sa kalawakan at mga misil. Nakumbitensya ang Boeing, Lockheed at Northrop. Si Raytheon, na yon ay RTX, ang nababantay sa patas na presyo pero nasira na ang patakaran. Sa huling bahagi ng 2025, si SpaceX nang pangunahing nagpapalipad ng US National Security Satellites at lalo pang bumilis ang trend na ito. Ang United Launch Alliance, ULA, dating pinagsamang negosyo ng Boeing at Lockheed na nangguna noon sa industriya, ay naging maliit na kalahok na yon. Ang Vulcan rocket ay lumilipad ilang beses lang sa isang taon, samantalang ang Falcon 9 ay lumilipad higit sa isang beses kada linggo o araw. Noong 2024-10 sa 21 National Security Launch Contracts ay nakuha ng SpaceX. 4 nakuha ng ULA habang wala ni isa ang Antares rocket ng Northrop. Ang Blue Origin, karibal ni Jeff Bezos, ay may kontrata pero kasalukuyang tinatapos ang certification flights. Higit pang problema ang dinaranas ng Boeing dahil laging delayed ang Starliner crew capsule. Nagbayad ang NASA ng 4.2 B sa Boeing pero ang unang crude test noong Hunyo 2020 ay nauwi sa pagkakastock ng 2 astronaut sa space station ng 9 na buwan. Ang SpaceX Crew Dragon ang naghatid sa kanila pauwi na nagpapakita kung gaano kakonsentrado ang industriya. Isa lang alang ang 5 pinakamalaking defense contractor sa US, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics at Boeing. Pagsamahin mo ang market cap nila, aabot sa $600 hanggang $700 bilyong sa isang malakas na araw ng kalakalan. Ihambing mo yan sa IPO ng SpaceX. Halos 2.5x ang halaga ng isang kumpanya kaysa sa pinagsamang tradisyonal na industriya ng depensa ng US. Kapag kailangan ng Pentagon ng satellite sa kalawakan agad-agad, wala silang ibang opsyon. Walang pangalawang vendor na naghihintay sa launchpad. Kapag tumaas ang presyo, ang Pentagon ang nagbabayad. Kapag naantala ang paglulunsad, naghihintay ang Pentagon. Hindi na normal ang relasyon ng customer, parang nag-iisang supplier na may lahat ng kapangyarihan. Pero kalahati lang ng kwento ang mga rocket. Ang totoong pera ay nasa kung ano ang nakapatong sa ibabaw ng mga yon. Ayon sa astronomer na si Jonathan McDowell, may halos 10,300 gumaganang Starlink satellite sa orbit noong Mayo 2026. Sobrang laki ng bilang na parang imposible. Kahit pagsamain lahat ng satellite sa kalawakan, hindi pa rin ito matutumbasan ng isang pribadong kumpanya. Hindi na lang ito broadband network, ito na ang gulugod ng mga bagay na di alam ng karamihan. Gumagamit ang US Army ng mahigit 50,000 Starlink terminal sa Ukraine. Ang Royal Caribbean ay nagbibigay din ng mabilis na Wi-Fi sa cruise ship gamit ito. Dinagamit ito ng mga kumpanya ng maritime shipping para idirekta ang trapiko ng mga container. Ang Starlink ay kumita ng $11.4 bilyong sa kita noong 2025 na may $4.4 bilyong na operating income. Ang perang iyon na ngayon ang nagsusubsidize sa natitirang imperyo. Ang Colossus data center ng XAI sa Memphis ay gumagamit ng 200,000 Nvidia 100 chips. Bawat chip ay nasa $3,100 kaya ang hardware ay aabot ng halos 6 na bilyon bago pa magamit ang kuryente.
Sa kabila ng laki ng operasyon, natalo pa rin ang XAI ng halos 6.4 na bilyong dolyar noong 2025. Isa sa mga tanging palaging kumikitang bahagi ng imperyo ay ngayon ay hindi direktang sumusuporta sa isa sa pinakamahal nito. Ang mas malalim na problema ay walang sinuman ang maaring magbantay dito. Araw-araw, tumatawid ang mga satellite sa 100 at 64 na hangganan sa bilis na 17,000 milya kada oras. Pwedeng bawiin ng FCC ang lisensya sa US, pero lilipat lang ang ground station sa Cape Verde o Singapore. Maaring ayusin ng EU ang papeles sa lokal na sanggay ng SpaceX. AT&T ang may-ari ng US phone network hanggang 1,984 ng buwagi nito ng gobyerno. Nag-operate ito sa iisang bansa na abot ng mga korte. Sabay-sabay nag-ooperate ang SpaceX sa lahat ng ito, walang korte sa mundo ang may tamang address para rito. Okay lang sana ang mahal kung maayos ang hardware gaya sa IPO paperwork, pero hindi. Ngayon, ang kasalukuyang pangunahing modelo ng Starlink ay ang V2 Mini. Sinabing kaya nito maghatid ng 4 na beses na mas mataas na bandwidth bawat satellite, pero mas komplikado ang nangyari. Ipinapakita ng tracking data nila Jonathan McDowell at Keep Track ang kabuwang larawan. Sa humigit kumulang 11,600 Starlink na nailunsad hanggang ngayon, mahigit 1,500 na ang nagdi-orbit na. Ilan dito ay planadong pagre-retiro, pero marami ang hindi. Ilang batch ng V2 Mini ay nagkaroon ng problema sa thruster at tagas ng fuel. Dahil sa aberya, napilitang lumabas ng orbit ang ilan-ilang buwan lang matapos ang paglulunsad. Inamin ng SpaceX ang issue sa mga filing sa FCC, ngunit di tinukoy ang eksaktong bilang. Ang maagang pagkasira ay doble ang gastos. Hihinto ang satellite sa kita mula subscription at kailangan palitan agad sa susunod na Falcon 9 launch imbes na palawakin ang network. Problema ito para sa network na kailangang lumago, lalo na't yon ang hiningi ng presyong 1.77 trilyong dolyar. Noong 2026, ibinaba ng SpaceX ang pangunahing orbital layer ng Starlink. Mula 340 milya sa taas na mundo, ibinaba ang mga satellite sa humigit kumulang 300 milya. Sa papel, isa itong hakbang para sa kaligtasan. Mas mababa ang panganib ng banggaan at madaling masunog sa atmosfera ang mga patay na satellite sa mas mababang orbit. Pero may kapalit ito. Kailangang pagganahin ng bawat satellite sa layer na yon ang thruster para bumaba sa bagong altitude. Nasusunog agad ang gasolina doon, ibig sabihin, mas kaunti ang natitirang gasolina para mapanatili ang posisyon sa paglipas ng panahon at mas maikli ang operational lifespan. Lumalabas yan kalaunan sa kung gaano kadalas kailangan palitan ang mga satellite at kung gaano kabilis tumatanda ang network. Para itong isang gumagawa ng kotse na naglalabas ng modelo kung saan isa sa bawat 7 unit ay may maagang problema sa makina. May naayos at napalitan, tuloy produksyon pero tumataas ang gastos at epekto sa reputasyon. Nakakabahala ang kaligtasan. Sinubaybayan ng FAA ang 8 muntikang pagbangga noong 2025. Bawat isa ay Starlink satellite na dumaan sa loob ng kalahating milya mula sa ibang sasakyang pangkalawakan. Dandang alerto ang ipinapadala linggo-linggo at kadalasan ang SpaceX Collision Avoidance System ang tumutugon dito. Karamihan, ang isa na hindi nito mapapansin ay nagiging tinatawag ng mga astronomo na Kessler problem. Isang banggaan lang ay nadudulot ng debris na tumatama sa mga satellite na lumilika pa ng mas maraming debris kaya tuloy-tuloy ang chain reaction. Magiging walang silbi ang low orbit, pati weather satellite at GPS sa isang henerasyon. Dahil tumataas ang utang at dumarami ang problema sa hardware, kailangan ng listahan ng iba pang pwedeng makatulong. Bagamat wala pang malinaw na kita, may sapat na momentum kaya binibigyan pa rin ito ng premium ng merkado, kaya pumasok ang AI. Ang pagsasanib noong Pebrero 2026 ay nagbago sa XAI mula sa isang independenteng startup patungo sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng SpaceX. Lahat sa loob lang ng isang press release. Lahat ng deal ay sa pamamagitan ng stocks. Pinalitan ang bawat XAI share ng SpaceX shares na nagkakahalaga ng $526 kada isa habang tinatayang $75 ang bawat XAI. Walang perang nagpalitan ng kamay. Nilaktawan ng press release ang mahalagang detalye. Kinuha ni Musk ang Sullivan at Cromwell para bigyan ng independenteng halaga ang XAI. Wala pang 1 taon bago ang pagsasanib. Ang kanilang tantya ay bumalik sa humigit kumulang $80 bilyong. Nang matapos ang merger, tinaya ng board ito sa 250 bilyon, pareho pa rin ang mga kumpanya at asset, pero magkaiba ang halaga. Ano ang nagbago sa loob ng 11 buwan? Sa totoo lang, halos wala. Walang bagong produktong labanggit o bagong pinakakakitaan. Grok 3 inilunsad noong Pebrero 2025 sinundan ng Grok 4. Hindi umabot sa kita ng OpenAI o Enterprises ng Anthropic ang dalawa. Sa unang 6 na buwan ng 2025, $4.3 bilyong ang kinita ng ChatGPT lang. Abot sa $30 bilyong ang kabuuang halaga ng Anthropic pagdating ng tagsibol 2026.
Mas kaunti ang kinita ng Grok na may mas mababa sa 5 milyong paid subscribers kumpara sa higit 59 na milyon ng ChatGPT. Tumaas ang halaga ng XAI dahil kailangan ito para sa IPO. Ang dahilan kung bakit ito gumagana ay dahil sa kung paano pinapresyuhan ng iba't ibang bahagi ng merkado. Ang isang satellite na negosyo ay maaring mapresyuhan sa humigit kumulang 6 na beses ng kita. Ang mga AI na may TAD ay pwedeng ipagpalit ng 40-50 beses. Kaya kung isasama mo ang AI na kumpanya sa satellite na kumpanya bago ilista, tumataas din ang kita. Maari mong baguhin kung paano pinahahalagahan ang pakete. Iyan ang lohika sa pagsasama ng XAI sa SpaceX bago ang IPO na tinatawag ng ilang analyst na stacking. May ibang gumagamit ng di gaanong magalang na salita rito. Ang Motley Fool, isang retail investing at financial advisory site, ay nagsuri noong Marso 2026. Ipinapakita ng S1 na may humigit kumulang $18.7 bilyong na pinagsamang kita noong 2025 sa pagitan ng SpaceX at XAI. Sa halagang $1.77 trilyong na pagpapahalaga, nangangahulugan ito ng price-to-sales ratio na halos 74. Ang Cisco ay naabot ng halos 38 sales noong kasagsada ng dot-com bubble noong Marso 2000. Pagkatapos noon, bumagsak ang stock ng humigit kumulang 8.6% at inabot ng 25 taon bago muling maabot ang dating pinakamataas na halaga nito. Mas higit pa sa doble ang presyo ng SpaceX kumpara sa pinakamataas. Paano ito napayagan ng mga regulator? Maaring iniisip mong may matibay na ebidensya, isang binayarang senador, o lihim na patakaran, o isang malinaw na kontrabida. Walang ganoon at mas masama pa yon kaysa alternatibo. Sa nakaraang dekada, nawala na malalaking listahan ng US papunta Hong Kong at Saudi Arabia. Matindi ang naging pagtulak ng mga lobbyist ng industriya para sa mga pagbabago upang maibalik ang mga listahang iyon. Mukhang makatwiran ang bawat pagbabago kapag tiningnan ng paisa-isa. Paikli ng pagsusuri, paluwagin ang float requirement at pabilisin ang paglabas ng impormasyon. Walang malaking pagbabago, puro sunod-sunod na maliliit na pagsasayos, walang bumoto sa batas para sa SpaceX. Unti-unting ginawang mas madali ang mga patakaran paisa-isang footnote. May mabilis na proseso ang SP Dow Jones Indices para sa malalaking IPO, kaya agad nakapasok sina Snowflake at Airbnb. Simple lang ang dating patakaran. Ang bagong kumpanya ay dapat mag-trade ng 1 taon bago mapasama sa index para makita ng analysts at short sellers ang posibleng problema. Paulit-ulit nang binalibaluktot ang patakarang yon, kaya halos wala na ito ngayon. Ang SpaceX ay nagtala ng $18.7 bilyong na kita noong 2025 kasabay ng $4.9 bilyong na nitong pagkalugi. Sa ilalim ng lumang mga patakaran, ang isang kumpanyang may ganyang kalaking pagkalugi ay hindi kailanman dadaan sa pinabilis na proseso. Pero sa ilalim ng mga bago, maaring makalusot ito. May bahagi rin ang politika dito. Sa unang bahagi ng 2025, naglunsad ang administrasyon ng di-formal na National Interest Review Track sa SEC para sa mga kumpanyang may kaugnayan sa depensa at AI. Mas mabilis ang pagrepaso at hindi ganon kahigpit ang mga tanong. Hindi tatawagin ng ahensya itong rubber stamp dahil hindi naman ito ganon sa papel. Kasing kakaiba rin ang panig ng auditor. Ang SpaceX at Tesla ay parehong ina-audit ng PricewaterhouseCoopers. Palagi silang napapalitan ng asset, empleyado at kontrata bawat quarter. Walang nilalabag na patakaran dyan, pero ang sobrang magkakapatong na corporate ecosystem ay kadalasang nag-aalala sa mga regulator hindi dahil illegal ito, kundi dahil mahirap ng subaybayan dahil sa pagiging komplikado. May dahilan kung bakit may pagkabahala. Arthur Andersen ang kumpanya, Enron ang kliyente. Ang Enron ay dating ikapitong pinakamalaking kumpanya sa Amerika, ngunit nawala ito matapos mag-bankrupt at mabura ang $74 na bilyong sa halaga ng mga sapi ng mga shareholder. Nawala ng daan-daang milyon ang mga pension fund at 22,000 empleyado ang nawala ng trabaho. Makalipas ang 6 na buwan, kinasuhan si Anderson at 1 taon matapos, nagsara ang kumpanya. Pagsamain mo lahat ng yan at ang resulta ay iisang kumpanyang sa isang filing pinagsasama ang depensa, satellites, AI at isang social network sa isang public ticker. Walang pagpipilian ng index fund. Kung nasa index, kailangan nila itong bilhin. Wala namang nagplano ng ganitong resulta. Gaya ng ibang sistemikong problema, unti-unting lumilitaw ito ng di napapansin. Tumunog ang kampana noong Hunyo 12 at ang susunod na mangyayari ang tatandaan ng mga tao. Ang IPO ng SpaceX ay parang natural na hakbang para sa kumpanya. Pero kung gusto mong maintindihan ang lalaki sa likod ng lahat ng ito, panoorin mo ang pangit na katotohanan tungkol kay Elon Musk o i-click mo ito.